We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat nating mga cell group members, disciples, followers, worshipers, lahat ng mga nanay, mga tatay, mga anak na nasa kanila mga tahanan at naging bahagi na ng buhay nila ang unahin ng Panginoon, lalo na sa araw ng pagsamba natin sa simbahay. So welcome po sa lahat nating mga kapatid, mga mananampalataya na naging faithful followers sa ating pagsamba dito sa ating simbahay. At wini-welcome natin lahat ng nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Yung mga nasa abroad natin ay ating wini-welcome. At muli isang pribilehiyo na tayo po ay sama-sama in spirit and in truth together with our God as we worship Him in spirit. So simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Maraming salamat o Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong paglingap sa amin sa mga nakalipas na linggo. Salamat po o Diyos sa iyong pangangalaga sa amin. Salamat po o Diyos sapagkat sinusustain mo kami na makapaglingkod sa iyo at patuloy na gamitin sa iyong ubasan. I pray, cover us with your precious blood even we are in different places. And we ask, O God, empowerment ng iyong banal na Espiritu Santo sa ang lugar, sa ang dako man kami ngayon naruroon. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa oras na ito as we worship you in spirit and in truth. Sa iyo pong kapurihan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Atin pong papurihan ng ating Diyos na buhay, dadalhin po sa atin, pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Walang mahirap sa iyo.
Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Lahat posible. Lahat posible. Lahat posible. Salamat sa mga mensahe na ating narinig, sa mga awitin na inihandog ng ating mga kapatid ng CGS Philippines Worship Team, ang ating mga notebook, ang ating ballpen or gadget na hawak natin. Higit sa lahat, ang ating mga Bible ay handa po natin dahil ito ang oras mo at ang oras ng Panginoon. Makipag-ugnayan po tayo sa Kanya. Sama-sama po nating pagsaluhan ang Kanyang mga salita. Makikita po ang ating pag-usapan sa umagang ito sa Matthew 26:36-42. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." And he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Then he said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me." And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "So you men could not keep watch with me for 1 hour? Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." He went away again a second time and prayed, saying, "My Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done." Then in Philippians chapter 3, verse 14, "I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Ang binasa po natin, mga kapatid, ay isang senaryo sa Matthew 26. Isang senaryo sa isang matinding desisyon ni Jesus Christ sa kanyang haharapin
nang siya'y dito sa lupa. At ang kanyang panalangin ay matitindi, mga kapatid. Mayroong battle na hindi natin nakita. Akala natin simple lang na nalangin si Christ sa Gethsemane. At the same time, si Paul, ganun din. May inaabot si Paul na goal sa buhay niya. Pero may binanggit siya ay press on toward the goal. Kaya nga ang ating pag-usapan sa umagang ito, dinadaanan to ng lahat. Napagdaanan nating lahat ito. Kaya lang, depende sa pag-accept natin ito. Ang iba dito ay negative ang kanilang pagtanggap. Ang iba naman, positive. Ang ating pag-usapan natin, yung positive way nito. Isa ito sa nararanasan nating lahat. At nais ko, as we journey this year 2026, dapat positibo ang pag-accept natin ito. Dahil kapag negative ang pag-accept natin ito, marami dito ay hindi naabot ang goal, hindi nangyari ang mithiin sa buhay kasi marami sa atin gusto natin komportable lang. Easy life lang. Pero ako, nakita ko mga nagsasucceed, mga nagtatagumpay, ay hinaharap ito. That is why ang paksa natin ngayong umaga is about the blessing of pressures. Ang pagpapala ng pressures. At ating alamin ang kahulugan ng pressures. The use of persuasion, influence, or intimidation to make someone do something. So, ibig sabihin ng pressure, isang bagay na gagawin mo at merong nagpo-push sa iyo, nagmo-motivate sa iyo na gagawin mo yon. And minsan, may mga bagay tayong ginagawa na ayaw natin, ngunit ginagawa natin kasi someone pressures us. May nagpe-pressure sa atin. Ibig sabihin, the act of trying to persuade or to force something to do or to force somebody to do something. So, I like this meaning, no? The act of trying to persuade or to force somebody to do something. Ibig sabihin, may nagpe-persuade sa atin na gawin ang isang bagay. I think familiar sa ating lahat to. Sino ang persuasor natin? Sino nagpe-persuade sa atin? That is our leader. That is our disciples. Di po ba? Now, we must do something. Now, ito yung ating pag-usapan kasi marami negative tingin dito. At hindi sila nagtagumpay, hindi sila nag-succeed kasi negative tingin nila sa salitang pressures. Di ba napansin ninyo ang mga bukang bibig? Normal yan sa circle ng mga disciples, leaders. Hindi ito maintindihan ng mga bago o ng mga wala sa arena pa ng paglilingkod. Kalimitan, may narinig ako, ayaw ko ng pressure. Ayaw ko na sa discipleship, nakaka-pressure. Para kang sinasakal. Pwede namang makinig lang na hindi maging leader o hindi maging disciple. Pero, bakit pilitan? No? Kasi nasanay tayo sa hayahay na buhay. Nasanay tayo to pick up something that we want, but we don't want commitment and what we call this, mga kapatid, devotion. Ayaw natin yon. Gusto natin, kunin lang ang gusto natin and at the same time, comfortable life. Kaya ang mga taong tamad at mga taong walang minimiti sa buhay, ayaw ng pressure. Tandaan natin, sa prayer ng Gethsemane, may pressure na kay Jesus Christ doon. Pero sino yung walang ka-pressure? Mga disciple niya tulog pa din. Ang mga taong tanghali na gumising, walang pressure yan. Yung mga taong walang deadline sa buhay nila, walang accomplishment sa buhay yan, walang ka-pressure sa buhay nila. Ang mga taong may naaabot, mga taong nagtagumpay, mga taong may minimiti, may pressure yan. They love pressure. Ibig sabihin, hindi naabot ng isang tao ang tagumpay na yan, hindi naabot ng tao ang victory na yan, kung hindi niya tinanggap ang pressure in a positive way. That is why there is blessing pagdating sa salitang pressure. Halimbawa,
Ayaw mo mag-aral dati, pinipersuade ka ng parents mo. Hanggang nagustuhan mo na mag-aral sa elementary. Ayaw mo na mag-high school, pinersuade ka ng parents mo ulit to do, no? Education, no? To embrace education. Hanggang sa nasiyahan ka na. Ang sarap pala. Hanggang na-persuade ka na tapusin ang college mo. Ibig sabihin, isang pagpapala ang pressure sa buhay natin. And sometimes, wala na persuade sa atin, gusto mo gumising ng ganitong oras, ayaw mo nalilate ka sa simbahay. So may sarili kang standard sa sarili mo. Adult ka na, pero nilalagyan mo pa rin ng pressure ang buhay mo. Ayaw ko na mamimiss ko ang pagsamba sa Lord, even in online platform. So ibig sabihin, yung mga taong nasa paligid natin na nagpe-persuade sa atin, mawawala sila, mga kapatid. Sometimes mawawala sila. At sometimes, ikaw magpe-persuade sa sarili mo to push yourself para mag-level up ka. Ang tawag nun, mga kapatid, blessing ang pressure sa life natin. Ang mga ayaw sa pressure, umiiwas, lumalayo. Ayaw ng correction. Ayaw nila na sila ay pinagsasabihan. At yan ay walang nangyayari sa kanila after 2025. Pag natapos ang taon, wala silang accomplishment. Walang naabot sa buhay nila. Kasi, they take pressure in a negative way. Pero pag tingnan mo sa positive way, anumang mga na-accomplish na isang taong ito, ba't siya naging victorious? Inakap niya ang pressure sa buhay niya. Ayon. Kaya lalong lumaki ang horizon niya, lalong naging successful siya, is because of the pressure. Like what I said, ang mga taong ayaw sa pressure, gusto tulog lang. Gusto hayahay buhay. Gusto komportable lang. Magpipick up lang yan ang gusto niyang marinig. Pero ayaw niya ng commitment, ayaw niya ng fully dedicated sa pagsiserve kay Lord. Yan ang isa sa dilemma ng mga churches ngayon. Marami yan sa mga church. Marami yan na ayaw nila na sila ay merong tinatawag na fully commitment kay God. Ayon. Kaya nang si Christ ay naglagay ng standard, yung kumain na 5,000, ang natira, disciples na lang. Kaya tandaan natin yung mga true disciples, ang nananatili lamang yan hanggang wakas. Pero yung hinahanap niya, mabusog, kumain, may pagpabala, nandyan yan. Pero kapag labanan na sa paglilingkod, ayaw na yan. Sabi ni Christ, saan na sila? Kumain lang sila, nabusog sila, yung 5,000. Nung mabigat ng tinuturo ni Jesus Christ, nagsialisa na sila. So tandaan natin, mga kapatid, there is blessing and pressure kasi dito tayo sinasala. Dito po tayo natitest. That is why, bakit may blessing sa pressures? Number 1, pressures push you to attain your goal. Ang pressure, mga kapatid, ito yung nagtutulak sa iyo abutin yung goal. Anong sabi ni Pablo sa Philippians 3:14? Ang sabi niya sa Philippians 3:14, I press on. Kita niyo, mga kapatid, I press on. Ibig sabihin, walang nagmo-motivate kay Paul, siya na mismo nag-pressure sa sarili niya. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang taong naglalagay ng pressure sa buhay niya, may goal siya. Ang goal ni Paul, ma-attain niya yung upward call ni Jesus Christ sa buhay niya. Kaya kahit siya ay kinadina na sa bilangguan, na bawat galaw niya humihigpit yung kadina sa loob ng bilangguan, ang bibig niya ay bukas sa gospel. Pinapangaral niya pa rin ng salita ng Diyos. So napapansin niyo, mga kapatid, si Pablo nung na-convert siya, nakakilala siya sa Panginoon, kahit may banta sa kanya ng kamatayan, hindi siya tumitigil na ipahayag ang mabuting balita. Ibig sabihin, may mga pressure sa paligid ni Paul. Pwede siyang tumigil kasi may banta sa kanya. Ang banta sa kanya, bibilanggo siya. Pero siya ay nag-press on. Nagpatuloy siya despite of pressures. Para maabot niya yung goal. Ang goal ni Pablo, maraming masave. Maraming makakilala sa Panginoon.
Alam ni Pablo yung goal niya. Kaya ang taong may goal, ina-accept ang mga pressures sa kanyang buhay. Pressures push you to attain your goal. Pag sinabi goal, halimbawa, nag-start na tayo ngayong bagong taon. After 3 months, ang goal mo, hindi ka na dapat maging katulad ng dati. That is your goal. Binago ako ng Diyos, inayos niya buhay ko, napakamakasarili ko naman. 1 taon wala namang lumapit sa Panginoon na hindi ako ginamit. Walang nabago ang buhay. It's about time for me na ang goal ko dapat itong taon, 2026, every 3 months, kahit man lang 5-6 na kaluluwa nakakilala sa Lord sa pamagitan ko. That is your goal. At hindi lang ako dapat matapos yan, dadaling ko sila sa training process na maging disciple. So ibig sabihin, kayong mga bago mga invites dito, ibig sabihin may mga nagmamahal sa inyo. Inabot kayo kasi gusto nila ng mga nag-abot sa inyo, magkaroon din kayo ng bagong perspective sa buhay. Kasi iba perspective ng mundo. So ibig sabihin, may mga tao na may goal sila, hindi ako papayag na mamatay na lang parents ko, hindi nakilala si Jesus Christ, hindi na bago pamilya namin, puro murahan, puro sakitan, puro payabangan. Pag nagkita-kita sa family reunion, anong natapos mo, anong profession mo, parang wala si Jesus Christ. Payabangan sa reunion. Para bang accomplishment, abogado ito, engineer ito, pero wala kang maririnig, binago ito ng Diyos, wala kang maririnig sa family reunion. So, ibig sabihin, ang goal mo sa family reunion namin, dapat may mga salita ng Diyos sa gitna ang pinag-usapan. Hindi payabangan na ito engineer, ito contractor, ito naman ay doktor. Hindi ganon. Ito naman superya. Hindi ganon. Ibig sabihin, may goal ka. Bilang isa sa mga pamilya na binago ka ng Diyos, ang goal mo, my goal this year, ang buong pamilya ko spiritually converted, transformed. Not only material things, hindi lamang sa mga na-attain na mga profession sa buhay, kundi ang goal natin, dapat buong pamilya natin inayos na ng Panginoon. Sama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, if you have the goal, you are willing to face pressures in life. You pray hard to your family. So pressures push you to attain your goal. Ang mga taong walang pressure, kain tulog lang yan. Anong oras gusto niya gumising? No one can dictate that person. Walang pressure sa life niya eh. Yan ang mga umaalis sa discipleship. Yan ang mga walang commitment. Yan ang walang na-attain sa buhay. Yan ang mga palamunin, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Physically and spiritually. No? Walang commitment yan. Kaya tandaan natin yun, no pressure sa mga secular work. Ang mga bossing ninyo, pinipressure kayo para kumita ang company nyo ng malaki. Di po ba? Hinahanap kayo pag kayo ay wala. Kasi ang focus ng inyong company, lumawa kayo. E di lalo na sa kaharian ng Diyos, spiritual po ito. Mga kapatid, ibig sabihin, ang mga nagsasucceed spiritually and physically, ito yung mga tao, they accept pressures as a blessing in their lives. Mga kapatid, isa sa example ko dito sa pressures, dito sa number 1 point natin, lahat naman tayo mga avid fan sa mga player ng basketball. Karamihan, naunawaan ang sinasabi ko. Ang Pilipinas, isa yan sa majority dito, ang sports basketball. Nung panahon namin, may napanood ako, 2 team, matindi ang kanilang paligsahan dyan. No? So, pag sinabi pressures, last 2 minutes, at isa sa naalala ko dati, panahon namin, ang laban ng Alaska at saka ng Ginebra, last 2 minutes. Ang pinapasok ng coach, mga magagaling na 3-pointers. Sanay sa pressure.
So, kino-coach niyan sila. Last 2 minutes, ang score, halimbawa, 120. Same ang score. So, kailangan may manalo dyan sa isa sa mga team. It's either Ginebra o Alaska. So, ang papasukin nila dyan, mahuhusay na mga pointers. Mga 3-pointers, mga kapatid. So, makikita mo ngayon, habang naglalaro ang mga player, 10 seconds, 5 seconds, pag 5 seconds, ipapasa yon sa 3-pointers. 5 segundo na lang, hawak niya ang bola. At nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanilang, mga kapatid, ang kanilang team. No? So biro mo, 5 segundo na lang, ihagis mo na yung bola, bumibilang yan ng bawat segundo. At paghagis ng team na to, 2 seconds na lang. At biglang bumaba ang bola, pasok ang bola, pumasok sa goal. Ibig sabihin, may nanalo sa dalawang team na yon, either Alaska or Ginebra. Dahil sa isang buzzer beater na player. Ibig sabihin, sanay siya sa pressure. Ibig sabihin, kilala ng coach, buzzer beater ka. Every 2 minutes, last minute, ikaw ang nagpapa-champion ng ating team. So, ibig sabihin, ang pressure nagbibigay sa atin ng pag-angat sa buhay natin, mga kapatid. If you take it positively, you are not afraid of failure. May nangyayari na pinasa din sa isang team. Every last minute, nasasaksihan natin yan. Paborito nating panoorin yung mga last 2 minutes. Sa last 2 minutes, meron malakas ang loob, hinagis ang bola. Pagkatapos ng 2 minutes na yon, paghagis ng bola, ilang segundo na lang, hindi pumasok. Pero hindi siya na-blame, hindi siya sinisi ng kanyang mga team. Ibig sabihin, sa pressures, mga kapatid, may victory and sometimes may defeat. Pero yan ay nagbibigay sa atin ng challenge. Ibig sabihin, ang mga tao na tinatanggap ang pressure, ito yung mga tao willing to face failure in their lives. Manalo man o matalo, ang mahalaga, ginawa ko ang nararapat. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa pag-win natin ng soul, may tumatawa sa iyo, may tumatanggi sa iyo, pinagkantsawan ka ng kamag-anak mo. At pagkatapos, meron namang tumanggap, hinubog mo, tinrain mo, dinala mo sa discipleship, pero bandang huli, tinalikuran ka rin. Pero yon ang nagpapalago sa buhay mo. Ibig sabihin, ikaw yung tao na anytime you accept pressures in your life, even in secular world, at ganun din sa arena ng paglilingkod natin sa Panginoon. Alam nyo ba, mga taong tumatanggap ng pressure, matatapang yan. Hindi mga duwag yan. Hindi yan ang mga tinatawag sukuin, hindi mga ayawin. Bagkus ang goal nila, inaabot nila. So tandaan natin, pressures push you to attain your goal. Tandaan natin yon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang walang goal, ito yung mga ayaw ng pressure. Ayaw nila ng pressure. Ayaw nila na may nagpupush sa kanila. Ayaw nila na merong, kaya sabi, wag mo ko pressurein. No? Ayaw ko ng pressure. Ang mga ayaw ng pressure, like what I said, walang natatapos every year. Mga kapatid, tandaan natin, secular mindset ka man o spiritual mindset ka man, kasama ang pressure sa buhay natin. No? Kapag hindi ka marunong magdala ng pressure, nagkakaroon ka ng stress. Nagkakaroon ka ng tinatawag tense. Natitense ka. Kasi you don't know how to handle pressure. Pero kapag positive ka, you handle pressure in a positive way, na-challenge ka. Iniisip mo, kasama ko ang Diyos dito, hindi naman ako nag-iisa eh. Akala kasi nila ang paglilingkod, siya ang bida. Tandaan natin, kaya ang iba nagtagumpay sa mga pressure nila, o you build your 12, you build your leaders, you build your cell group. Ang iniisip ng taong yan, kapag siya ay sinasabihan, kasama ko Diyos dito, hindi to gawain ng tao. Iba kasi iniisip nila, akala nila sila yun.
Di nila alam, sasakay lamang sila sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Kaya pag ikaw lang ang gumagana sa sarili mo, akala mo, ikaw lahat sa paglilingkod mo kay Lord, ang lahat na naglilingkod kay Lord, kaya yan nagpapatuloy, may tiwala na ang Diyos kasama nila. May pangako ang Diyos sa atin. Sasamahan niya tayo. So ibig sabihin, ang mga umaayaw, akala nila, abilidad nila yon. Wala akong kaya. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Nalimutan niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Dapat yun ang isipin natin. Wala akong magagawa kung wala si Kristo sa buhay ko. Kaya tandaan natin, sa arena ng paglilingkod natin kay God, may mga nagtatagumpay dahil iniisip nila, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos dito. No? I win souls because God is with me. I disciple people because God is with me. I love God and I love people. Iba kasi, by their own effort, sabi nga sa Sikaria, di po man, not by might, nor by power, but my spirit, said the Lord. Kaya tandaan natin, ang mga nagtatagumpay, iniisip niya palagi, may pressure, pero si Lord kasama ko dito. Ayun, yan ang isipin natin, mga kapatid. Dahil kapag hindi tayo tumatanggap ng pressure sa life natin, kawawa pamilya natin. Hindi mo sinisira ng gospel dahil nahihiya ka, parang baka takot ka pagtawanan. Kapag self-centered ka na tao, ayaw mo ng mga pressure sa buhay. Ayaw mo ng mga challenges sa buhay. Kaya tandaan natin, pressures cause you to comply with your divine assignment. That is number 2. Ang mga pressure sa buhay natin, ito ang nagko-comply sa atin para gawin ang divine assignment na binigay ng Diyos sa atin. So yan ay makikita doon sa binasa natin, kung balikan natin sa Matthew. Di po ba na binasa natin kanina? Paano na-comply ni Jesus ang divine assignment? Na-comply niya ang divine assignment doon pa lamang sa Garden of Gethsemane. No? Tingnan po natin, balikan po natin ang ating mga talata in Matthew 26, verse 36. Di po ba? Siguro maganda basahin natin sa Tagalog. Kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't manalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro, 2 anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at naghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, verse 39. Nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Mga kapatid, sundan ninyo ako. Nasa verse 39. Dito na yung pressure kay Christ. Nagpatira pa siya, nanalangin, at ano ang prayer niya? Ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ibig sabihin, si Christ, may pressure siya. Maari ba, Ama, ilayo mo sa akin itong cup of suffering? Verse 39, same pa rin po. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ito yung pressure sa verse 39. Ang gusto ni Jesus Christ, kung siya lang masusunod, gusto niya comfort. Wala naman akong kasalanan, balik na lang ako sa langit. Napuporsight ni Jesus Christ sa matinding hirap. Sasampalin siya, duduraan siya na walang kasalanan, babastusin siya, ipapako siya sa cross para sa atin. Kaya nung sabi niya dito, nagpatira pa siya na nalangin, Ama, ilayo mo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. May pressure sa kanya bilang isang nagkatawang tao. Pero ano sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kita niyo mga kapatid? Ang battle dito, dapat niyo makita, the battle dito between the comfortable life and the suffering life. Si Christ, sabi niya, pwede po ba ilalayo ninyo ang saro ito ng paghihirap? Ama, kung maari lang. Ibig sabihin, nakita ni Christ, napaka-komportable ko sa langit.
Pero harapin ko, wala akong kasalanan, maghihirap ako. So the battle between the comfortable life and the suffering life, and that is pressure. But pressures, that is number 2 point, cause you to comply with your divine assignment. Mga kapatid. Kaya sabi ni Christ, sige na nga Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. I will accept the suffering despite of my comfortable life. I will accept the suffering. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, alam ni Kristo, ang divine assignment niya is to suffer and die. Alam ni Jesus Christ. Pero pwede siya mag-back up. Kung si Jesus ay self-centered, si Jesus ay makasarili, pwede siya mag-back up. Tatalikod siya. Wala akong kasalanan, bakit ako maghihirap sa mga taong ito? Pero ang ginawa ni Jesus Christ, inaccept niya ang pressure to comply the divine assignment given to Him. Anong divine assignment ni Jesus Christ? To suffer and die for you and for me. That is the divine assignment of Jesus Christ. Kaya ka ngayon binago, inayos ng Diyos ang buhay mo, nakakilala ka sa Diyos, naging mabunga ka, is because of the Lord Jesus Christ by complying His divine assignment. From comfortable status, inaccept niya ang suffering status. Sa simula pa lang nang naisilang siya sa mundong ito si Christ, bata pa lang siya, rejected na siya. Hindi na siya tinatanggap ng mundo. Habang lumalaki ang ating Panginoon, pinagbibintangan na siya na false teacher. Hanggang kamatayan, ang kamatayan niya ay kahihiyan at karumaldumal na kamatayan. At nakikita ni Christ yun. But He needs to comply His divine assignment. Pressure kay Christ yun. Kaya ang battle wala sa cross, ang battle sa Gethsemane. Pwede siyang tumalikod at nakikita niya ang sarap sa langit. Pero harapin ko to. Because of my divine assignment, I need to accept this pressure in my life. Kita niyo mga kapatid? Kaya tandaan natin, ang discipleship, deny yourself. Take up your cross and follow me. Gumigising kayo ng umaga. Almost 1,000 tayo, sinasabi ko palagi. Ilang libo tayo dito mga kapatid. Na-sustain mo to. At hindi mo inaalaw na pigilan ka ng banig at ng kumot. Bumabangon ka. Hindi mo inaalaw na ang unan ang magpipigil sa iyo. You accept pressure because of your divine assignment, kapatid. Kaya pressures cause you to comply with your divine assignment. Kaya dapat makita natin, mga kapatid, na tayo ay hindi atrasin, hindi tayo ayawin, hindi tayo sukuin. Why? You know your divine assignment. Nakita niyo po? You know your divine assignment. Dapat yan ang maitatak natin sa isip natin. I have my divine assignment. That is why I will embrace pressures in my life. Alam niyo, ito obserbahan ko lang ha. As I observe people, nag-o-observe ba kayo? Ako nag-o-observe ako yan. Ang hindi alam ang divine assignment, kahit sino, pwede siya hatakin. Hindi siya marunong humindi. Meron ba dito sa inyo? Yung wala kang plano, wala kang ginagawa, tambay ka lang, bigla kang hatakin, samahan mo ako, sama din yun. Patapos, it takes mga ilang days, sama din siya kung kahit ilang araw yan, saan pupunta. Alam ninyo ang mga taong walang alam sa kanilang divine assignment, madaling hatakin. At alam nyo ba na ang mga tao na walang divine assignment, hindi nila na-discover ang divine assignment nila, na manipulate sila ng ibang tao.
Because they don't know their divine assignment. At yan dapat ang tingnan natin. Kilala ko ba kung anong assignment ko? At pangalawa, dapat nyo tandaan, kapag hindi mo alam ang divine assignment mo, kung ano-ano ang pinagagawa mo. Because you don't know your divine assignment. Nakita nyo po? Biro mo, hindi mo alam divine assignment mo, nakatulugan mo na ang online games. No? Hindi ka na pagpapala sa pamilya, nakatulugan mo lang maglaro. Because you don't know your divine assignment. Biro mo kung sino lang humahatak sa iyo, sumasama ka. Because you are ignorant of your divine assignment, kapatid. Kaya tandaan po natin, may danger then if you don't know your divine assignment. But if you know your divine assignment, there is pressures in your life. Si Christ, alam niyang divine assignment niya to suffer and die for us. Mga kapatid, kaya yung walang divine assignment, hindi niya naintindihan na may divine assignment siya, ito yung mga taong hindi pa nabuksan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pag hinatak ng barkada, mag-drugs tayo, sige nga, hindi ko pa natikman yan. Maglasing tayo, sama din yan. Magsugal tayo, sama din yan. Mang-hold up tayo, sama din yan. Yan ang danger. Yan ang danger. Delikado sa walang kaalaman kung ano assignment niya sa mundong ito. Yung isinilang siya sa mundong ito, hindi niya alam saan siya patungo. Nakita niyo po? Kaya walang pressure sa life niya. Kahit sino umahatak sa kanya. Ang walang alam sa kanyang assignment na binigay ng Diyos sa kanya. May kilala rin akong tao, hindi humihindi yan. Tango lang yan ng tango. Kahit kulto na nagtuturo sa kanya, tango pa rin yan dahil may binibigay sa kanya. Kaya importante ang divine assignment, mga kapatid. Importante po yan. And if you don't know your divine assignment, that is dangerous. Delikado yun. Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo, at namamanipulate ka ng mga tao. Ayon. Wala ka ng sariling pag-iisip. Sama ka lang ng sama. Kaya mahalaga, you know your divine assignment. At dapat malaman nyo yan, mga kapatid. Alam nyo ba kung anong divine assignment natin? Palagi nating naririnig yon dito. Pag hindi mo to ginagawa, iba pinagagawa mo. Kaya bakit kaya may mga chismosa at chismoso? Because they are ignorant of their divine assignment. Biro mo, instead of building people, you ruin the lives of people because you don't understand your divine assignment. Kita nyo po? Biro mo, masaya ka na siraan ang kapwa mo para iangat ka lang. Ultimo ka mag-anak mo, sinisiraan mo. Ultimo asawa mo, sinisiraan mo para mabango ka sa iba. Because you don't understand your divine assignment. Nakita nyo po, mga kapatid? Kaya kapag you know your divine assignment, I will build lives of people. I will bring people to the Lord Jesus Christ. This is my divine assignment. Kaya you accept pressures in your life, kapatid. Kaya pressures cause you to comply with your divine assignment. Ibig sabihin, si Jesus Christ, He really loves us. That is in John 3:16. That is why sa halip na tanggapin niya ang hayahay na buhay, not my will, but your will be done, Father. Sinabi ni Jesus sa prayer, Panginoon, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. But not my will, but your will be done. He complies God's divine assignment. Despite of pressures na naranasan niya. Nakita niyo, mga kapatid? Kaya yung walang pagmamahal sa kapwa, walang pagmamahal sa Diyos, walang pressure yan sa kanila. No? Nambubuhay sila sa sarili lang nila. And they don't acknowledge their mentor, their leaders, their pastors. Hindi nila in-acknowledge yun. Sila yung mga tao na hindi nila gusto ang kinokorek sila. Ginaguide sila. Huwag mo akong pressurein. Gusto ko ng buhay na gusto ko piliin. Yan ang mga tao na wayward, walang patutunguhan,
at patungo lamang yan sa kapahamakan. Kaya we really praise God. May mga tao na pinupush tayo to do something good for God. Blessing sila sa atin. Sila nagpipressure sa atin, parents natin. Hindi tayo nakatapos ng pag-aaral ko, ang parents natin ay hindi nagsasalita araw-araw sa atin. Dahil napupursi nila ang future natin. Ganon din ang mga leaders natin, mga pastors natin. May maganda silang nakikita sa atin, paano, short-sighted ka. Sa araw lang na to, gusto mo lang puro kasiyahan. Ang mga tao na pinupressure tayo, pinupush tayo, magandang nakikita nila sa kinabukasan natin. That is why pressures cause you to comply with your divine assignment. And the best example is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So dapat makita ninyo na ang pressure pala blessing. Hindi ko to tinatakasan. In the arena of serving God. Dapat kung walang nagpe-pressure sa akin, baka may nagsawa na sa akin. Ako na magpe-pressure sa sarili ko. I press on toward the goal. Ganon si Paul, mga kapatid. No? Kaya tandaan natin, tamad ang tao na walang pressure ang buhay niya. Walang goal ang taong walang pressure ang buhay niya. Tanghali na magising, paggising hindi na naghilamos, nakipagchismisan agad. Sugarol, nakipagbingguhan. Ganon ang mga walang pressure. Gusto palagi pleasure ang walang pressure. Pleasure ang gusto nila, mga kapatid. Pero nakikita ko, sabi ko, hindi narating ng taong ito ang tagumpay kung hindi niya hinarap ang pressure in a positive way. Naranasan niya matindi pressure sa buhay niyan. Bakit ang taong yan naabot niya ang kanyang goal sa buhay? It's because of the pressures sa buhay niya. Third, tandaan natin bakit may blessing sa pressures. Pressures reveal the real you. Ito palang mga pressure sa buhay natin, nagre-reveal kung sino po tayo, mga kapatid. So at least naintindihan ninyo, ito yung experience na to na gawin ko ba ito o hindi ko gagawin. You need to choose, mga kapatid. And may pressure yan. But pressures reveal the real you. Takasin ka ba? Kapag may problema, tumatalikod ka ba? Ikaw ba yung tao na mahilig mag-back up? Diba? Ikaw ba yung tao na umaayaw kapag matindi ang pressures? O ikaw yung tao na lumalaban, sige, laban lang tayo. No? I really admire sa isang youth na si Alex Iyala ngayon. Siyang pumapayagpag sa larong tennis. Alam niyo yung larong tennis. No? 20-year-old lady. Ang kalaban niya, mga matitindi din. Patalo na siya. Pero may heart siya sa larong tennis. Ngunit ang batang ito, dahil sa ang puso niya talaga manalo, matatalo na lamang siya, nanalo pa siya sa bandang uli. Because pressures reveal the real you. Ibig sabihin, sometimes parang matatalo ka na, gusto mo nang sumuko, pero nilabanan mo. No? Hinarap mo ang pressures. At yan nagre-reveal kung sino ka. Papakita ko sa inyo mga kapatid, the best example pa rin si Jesus Christ. Luke 22. Same pa rin mga kapatid ang context, yung prayer ng Panginoon. Luke 22 naman, tingnan natin. Papakita ko sa inyo kung anong pressure nangyari kay Christ. Luke 22:42. Start tayo sa 42. Luke 22 verse 42. Sabi niya, Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kita niyo mga kapatid, it reveals the real Christ. Ama, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ang saro ng paghihirap, pero hindi ako ang masunod. Ang kalooban mo ang masunod. Pero hindi natapos diyan mga kapatid. Kalooban mo amang masunod, pero anong epekto kay Christ? Verse 44. Iwan ko lang kung nakita niyong verse na to. Anong sabi sa verse 44?
dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. That is what we call battle, mga kapatid. Battle yan o pressure sa life ni Christ. Kahit sinabi ni Christ, kalooban mo, Ama, ang masusunod, hindi ang kalooban ko. Pero may pressure kay Christ kasi kita niya, duduraan siya, hahagupitin siya, babastusin siya. Dito pa lamang, hindi pa siya pinako sa krus, ang pawis niya. Anong sinabi? Ang kanyang pawis parang malalaking patak ng dugo. Ibig sabihin, ang sweat ni Christ is a blood. Ang pawis niya, dugo na lumalabas. It's because of pressures, mga kapatid. Pressures of doing the will of God. Kita niyo po? Ibig sabihin, sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos, may pressure. Pero sumunod ka. At nakita mo, ang sarap pala sumunod sa Lord. Dati tinatanggihan ko leader ko, ang sarap pala na may mga inaalagaan, ang sarap pala maging cell leader. Ang sarap pala maging leader of leaders. Ang sarap pala na may na-disciple. Ang sarap pala na may naging followers. Si Kristo Jesus at akong ginamit. Tanong ko sa inyo, pinawisan ka ba ng sinabihan ng leader mo? O mag-disciple ka na, mag-cell group ka na. Hindi ka pinawisan, kapatid. Tumalikod ka. Si Kristo, kita niya, napupursight na niya. Tutuklapan siyang buhay. Di ba? Na bawat hataw sa kanya, tuklap ang mga balat niya sa likod. Yun ang kanyang struggle. Yun ang pressure niya. Sakit nun. Pero sabi dito, not my will, but your will be done. Kaya habang nakikita ni Jesus Christ yun, nanginginig siya at ang pawis ay lumalabas na dugo sa kanya. Pressures. And pressures reveal the real you. Kaya yung mga duwag, ayaw maglingkod. Ang mga duwag, ayaw ng responsibilidad. Ang mga irresponsabling tao, ang mga duwag na tao, pagdating sa Diyos, gusto lamang pagpapala. Ayaw mag-serve sa Lord. Ito nga lang sa simbahay natin wala pang closing prayer, umaalis na Sabik na maligo sa dagat agad Di ba? Gusto ng tao palagi, kalayawan, kasarapan. Pero listen to this, in following Jesus Christ, there is thorns. May mga tinik yan. May mga struggles yan. Kung may nakikita man kayong mga leaders na nagtagumpay, pastor na nagtagumpay sa paglilingkod, matindi ang luhod niyan, matindi ang iyak niyan, matindi struggle niyan, matindi dinaanan na kahihiyan niyan, matinding siniraan niyan. But they face everything despite of pressures in their lives. Kaya hindi ka pwedeng gagayahin ko siya. That is not your divine assignment. Ang divine assignment mo hindi manggaya. Kapatid, hindi ka tatagal. Dapat you know your own assignment in life pagsiserve kay Lord. Kaya pressures reveal the real you. Ibig sabihin, may deadline na sa iyo pero hindi ka sumusuko. Matatapos ko to. Naranasan nyo ba yan, mga estudyante? Diba? Mga bossing, may bossing kayo, may deadline ka. Ang iba gagawin, resign. Iba, ayaw ko na mag-aral. Pero iba lumalaban. Ipapasa ko to kahit late na. Lalo na sa spiritual word. Mahirap, Lord, pero I want to obey you. Sasaksakin ko na tong anak ko. Ganon si Abraham. May pressure sa kanya. Biro mo, bigyan ka ng anak tapos ipapatay sa iyo ng Diyos. Pero sabi ni Abraham, yes, Lord, susundin kita. Kaya father of faith si Abraham. May pressure sa buhay ni Abraham, but it reveals the real you. Pressures reveal the real you. Si Shadrach, Meshach at Abednego, dapat nag-online na lang tayo. Bakit ba tayo tinapon sa hurnuhan dito? May pressure sa tatlong binata.
Hindi nila alam kung mamamatay ba sila, mabubuhay, basta alam natin Diyos na buhay ang ating sinasamba. Pero nagtagumpay sila, ni amoy usok wala sila. Because of their faith. So pressures reveal the real you pagdating sa paglilingkod. Kaya mga atrasin, mga ayawin, mga sumusuko, mga duwag yon. Mga kapatid, hindi nila alam na ang pressures pala blessing. Ang pressure pala na unawaan mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Saan ka nakakita? Nagpipray ka lang, ihagis ka sa yungib ng mga leon. Di po ba? Yung iba nga, hindi pa nagpray, may picture na agad na sinisend. Nakita niyo mga kapatid? Kunyari, nagpray pero hindi pala. Si Daniel, ibang klase, tinapon sa yungib ng leon. Pero hindi sa kinain ng mga leon. May pressures. But it reveals the real you. Kaya ang mga nag-give up, mga kapatid, madaling mag-give up, mahirap bumalik. Matandaan natin yon. No? Madaling lumayo, mahirap bumalik ulit. Kapatid. Kaya tandaan natin, ang mga pressures pala nagpapakilala kung sino tayo. Duwag ka ba o matapang ka pagdating sa mga demand ng discipleship? No. Ikaw ba yung tao na gusto mo comfortable life o you are willing to accept difficulties and suffering in life for the sake of Christ? Because it tells us pressures reveal the real you. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, David, Abraham, Daniel, Paul, Jesus Christ, at marami pa, Noah. Nakita natin? Sila yung mga tao na did just obey God. At may mga pressures sa paligid nila, may kumakantyaw sa kanila. Pero nag-reveal kung sino sila. Sila ang mga bayani ng Diyos. So naway sa panahon natin, may bayani ng Diyos pa rin ang lilitaw sa atin. May malilitaw, magre-reveal ng real you sa ating paglilingkod sa Panginoon. So naway ngayong umaga, mabago pananaw natin sa pressure. Dapat wala nang marinig sa atin as we follow the Lord Jesus Christ. May kayong mga nasa loob na ginagamit at mga invite siya nandito pagdating sa spiritual. Dapat maririnig sa atin, I love pressures in my life. Lalago ako dito. Mga immature kasi yung mga ayaw ng pressure sa buhay. Di po ba? Di ba yung mga bata na wala pa sa tamang pag-iisip na maturity? Ang bata na ayaw sa pressure, hinahagis niya ang ayaw niya. Di po ba? Umiiyakin ang taong ayaw ng pressure, mga kapatid. No? Matampuhin ang mga ayaw sa pressure. Pero ito yung mga tao nagsasucceed, naging victorious, naging triumphant, mga tao naging blessing. Ito yung people of pressures. Tandaan natin yon. Kaya sa ating pagtatapos, life without pressure never acknowledges accountability and responsibility. Pressure is for those who truly understand their divine assignment. Praise God. Purihin ang Panginoon sa mga pressure na ating naranasan. Tandaan mo kapatid, hindi ikaw naging ganyan. Naging leader, naging disciple, naging leader of leaders, naging successful employee, naging successful ka sa business mo. You know why? You accept pressure as a blessing. Yung mga nagtagumpay sa negosyo, na-promote sa work, yung nagtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, nag-level up, hindi nyo ba alam sa likod niyan, matindi pressure sa buhay nila. Sila yung mga taong they accept pressure as a challenge in their life. Sila yung nag-acknowledge ng pressure at ng responsibility sa buhay. Naway ang mensaheng ito ay magbigay daan sa atin na this year 2026, anumang goal na binigay sa atin ng mga leaders natin, anuman ang sinasabi ng parents natin, anuman ang mga sinasabi ng mentor natin, we must accept it as a blessing
as a challenge. Dahil ang pressure, kapatid, ito ang nagpapaangat at nagpapatupad sa divine assignment natin. If you accept it in a positive way. Mga kapatid, isang pribilehiyo sa atin ngayong oras na to sa ating closing song. May magre-render po sa atin galing sa Canada. Inabot siya ng CGS Philippines at isa siyang song leader sa Canada. At dinalaw po tayo sa oras na ito upang maging pagpapala po sa ating lahat. At isang pagpapala na siya ay patuloy na sumusubaybay sa CGS Philippines at nais niya rin pong maging pagpapala sa lahat ng mga leaders, followers, disciples, lahat ng worshipers sa oras na ito. Muli, isang karangalan na pangunahan tayo ng isang song leader from Canada. Tinatawagan natin si Brother Romano Nabong. Blessed morning mga kapatid ko sa CGS. Bago po ang lahat, ako po ay si Romano Nabong, isa po akong OFW mula po sa Ontario, Canada. At gusto kong purihin ng Panginoon natin Diyos na buhay dahil tunay siyang gumagalaw. Dati po panaginip ko lang na makasama kayo pero ito po ako ngayon. Kapiling ko kayo mga kapatid. And a short testimony po para po sa aking pamilya. Way back 2001 po, nakilala ko po ang CGS sa pamamagitan po ng video clips or small clips video nila. Especially po si Pastor Rami po. Lahat ng sinasabi niya tumatatak po sa puso ko. At ng time po noon ay pandemic po at sinundan ko po yung link ng CGS Philippines at nakita ko po at nagsimula po akong mag-message haba po may service ang CGS Philippines. At thank God po, bigla nag-reply si Pastor Henry at nakipag-coordinate po ako sa kanya na kung maaari po bang humingi ng tulong para maabot po ang aking pamilya, unang-una po ang aking mga magulang, para po sila gumabay. At thank God po dahil meron po pala silang Tondo chapter po at pinangungunahan po ni Pastor Jess. At simula po noon, nakausap ko po si Pastor Jess. Right away po, pinuntahan po nila ang mama at papa ko po. Hanggang sa may mga kapitbahay po o kapatid po akong sumasama po sa cell group na pinangungunahan po ni Pastor Jess. Kaya ang pamilya ko po ay unti-unting binabago ng Diyos at lumalalim po ang relasyon. At yun po ang panalangin ko ng buong pamilya ko po at buong pamilya po ninyo ay maging kaisa po at karelasyon ng Panginoong Yesus. Salamat po sa simbahan ng CGS. Salamat po, Jesus. Sa iyo po ang kataas-taasang kapurihan. Salamat po. Simula po tayo sa ating closing worship song. Holy Forever. Ikaw ay banal. Ikaw ay banal, Jesus. You are holy, Lord. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you will lift it high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song
name. Sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song. We'll sing a song forever and amen. Everyone, come on! And the angels cry, singing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, you are holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. You are holy, you will always be holy, you are holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Everyone say, Jesus, your name, come on, is the highest, your name is the greatest, his name is the way, hallelujah, stands above them all, above all thrones and dominions, all power, come on, and position. Your name stands above them all. The angels cry, you are holy, all creation cries, you are holy, you are lifted high, you are holy, holy forever. Hear your people being holy to the King of Kings. You are holy, you will always be. You are holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Hallelujah, you are holy, Lord. Jesus, thank you, Lord. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Nanaway ngayong taong 2026, mabago ang aming mindset, ang aming perspective, na sa aming pagsiserve sa iyo, may demand, may standard, at ang umaakap nito, Lord God, mga taong matured enough to accept pressures, na ito ay nagpapabuti sa amin. Mga tao na willing to accept challenges in their lives, na hindi lang kami, O Diyos, tagapakinig. Hindi lang kami palaging tumatanggap ng blessing, but all of us are willing to be used by you in the kingdom of God for the sake of kingdom expansion, for the sake of Jesus Christ who died at the cross for us. Panginoon, dahil sa pressure na nangyari sa buhay mo, O Diyos, tinanggap mo ang kamatayan sa cross, binago mo kami, at naway kami ang extended arm na marami rin ang mabago ang buhay, na maabot namin despite of ridicule, despite, O God,
sa mga taong nagbibigay ng persecution, still we must go on na ipustro namin ang winning souls and making disciples. I pray, Father God, blessing upon blessing to all your people, nang mensaheng ito ay maging challenge sa amin to move on, maging challenge sa amin to pursue the vision this year 2026. Sa iyo pong kapurihan, blessing upon blessing to all your people, in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Let's go.